Hallelujah, ayan. Naririnig po ba ako mga kapatid? Ayan. Purihin ng Diyos na buhay, ang ating Amang Yahuwah, ganoon na rin ang ating Panginoong Yahushua na kanyang bugtong na anak. Isang pagbati po na sa lahat, no, ng isang ah, magandang gabi at mapayapang araw ng Sabat sa bawat isa. At tayo ay nawa maging isa sa Espiritu at ah, hayaan natin, no, na dumaloy ang karunungan ng Diyos sa atin. Tulungan tayo kasi wala naman tayong magagawa talaga kung hindi tayo sasamahan ng Diyos sa ating kalagitnaan, mga kapatid, no? At binabati ko din lahat ng mga na nakikinig kung hindi man sa live ngayon ay kung madadako sila sa video na ito. ah, Purihin ng Diyos sa buhay mo at ang kapayapaan ng dulot ng Diyos ay sumaating lahat. Kasama na rin, no, na binabati ko din ang mga kasama natin, no, ng mga hinirang ng Diyos, kasama ng mga banal, at ah, lahat ng kabilang sa bayan ng Diyos, lahat tayo ay ah, ngayong araw na ito ay gumugunita at nakikiisa sa araw ng Sabat dahil ito ay niloob talaga ng Diyos, no, para tayo ay makapagpahinga din. Kaya ah, sa mga pagod diyan, 'no, pagod na sa buhay, pagod na sa may mga dinadala, 'no, may mga karamdaman, tayo lumapit sa ating Diyos at tayo ay humingi ng kapahingahan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So yun po mga kapatid, 'no. Ah, Ngayon, purihin ng Diyos at madami-dami din tayo, 'no. Ayan, purihin ng Diyos. Ah, Ngayong gabing ito ang ating pag-uusapan is about sa Espiritu ng Diyos. O tinatawag din na Holy Spirit, mga kapatid. Sapagkat nung mga nakaraang araw ay napag-usapan na natin yung about sa Ama at sa Anak. At sa tingin ko naman po ay ah, naunawaan naman po natin, no. Ngayon, mga kapatid, no, sinasabi ko palagi na hindi ko alam lahat ng bagay. So itong sasabihin ko ngayon, i-share ko po sa inyong mga kapatid ay saliksikin nyo din po. ah, I-notes nyo, tapos kayo po ang hayaan nyo, pag-pray po ninyo, hayaan nyo na ah, yung Espiritu ng Diyos na nasa inyo din, ang magturo din po sa inyo. No? Kasi kahit ako may mga bagay na hindi ko kayang i-explain, mga kapatid. Sa totoo lang, ang hirap unawain, lalo na kung wala tayong original. Yung meron kasi tayo, pwede tayong mag-search, pwede tayong kumuha ng mga encyclopedia o kahit anong mga bagay. No? Pero ah, yung pagtuturo ng Espiritu Santo, yun ang nag-aasahan natin sa panahon natin ngayon. Dahil napakadami ng mga kamalian, no? Sa, hindi mo na alam kung ano yung totoo, mga kapatid, no? Sa dami ng denominasyon, sa dami ng nagsasabi na sila ay totoo, hindi mo na alam kung sino yung pagkakatiwalaan mo. Pero ang sinasabi po natin dito, ang pagkatiwalaan natin yung tinuturo ng Espiritu sa atin. At itong mga sinasabi kong ito, binibigyan ko lamang kayo ng idea kung ano yung sa tingin ko po sa aking sarili, no, na tama according sa wisdom din na binigay sa akin ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, no, tayo po ay sama-sama nating kainin ang ating pag-uusapan ngayon. At may disclaimer lang ako, no, yung about do sa Matthew 28:19. Ah, kung okay lang, wag muna natin pag-usapan ngayon kasi ah, medyo mahaba siya. Baka hindi na natin madaanan yung iba pa. Tsaka hindi pa rin ako confident doon sa sa about doon sa verse na 'yan, no. Madami pa tayong aaralin doon. Kaya ang i-share ko po is yung Holy Spirit noon, may Holy Spirit na pala noon, no, noong Old Testament o sa Tanakh, at Holy Spirit sa Renewed Covenant meron din, no.
What I believe before I start, no, I believe na ah, yung pagiging person ng pagiging ikatlong persona, no, ng Holy Spirit ay hindi po ako naniniwala doon sa pagiging pangatlong persona niya. I believe na ang Holy Spirit ay nagmula sa Ama. Sinugo nga siya eh. Sinugo nga niya yung Espiritu niya. No? Sa kanya yun mula. At ang scripture ay nagsasalita lang ng dalawa, ang Ama at ang Anak. So yun yung isa yun sa mga pag-aaralan natin, no. At yung pagiging triune ng spirit ng ng Diyos ay nagmula yan sa kung deeply nating pag-aaralan, no. Nagmula yan talaga sa sa time nila Constantine. Yung pag-adapt nila ng yung Holy Spirit kasi para mabuo yung triune, mga kapatid, no. Kailangan ng isang entity as person at doon naipasok tong Holy Spirit as person, no. So check natin, no. Person ba talaga siya? Ano ba talaga siya? Saan ba siya nagmula? Ano sama-sama nating aralin. At kung ano yung makita ninyo at sa tingin niyo na magulo, i-jot down niyo lang tapos pag-usapan natin. Kung hindi ngayon, sa susunod na araw. Pero ngayon, siguro didiretso-diretsuhin ko na lang 'to, mga kapatid, 'no, para kasi medyo mahaba. Alright, 'no. Gaya nga ng sinabi ko, mga kapatid, 'no, ang scripture ay nagde-describe at nagsasalita lamang ng dalawang person. Ayun ay ang Ama at ang Anak, ang Diyos at ang kanyang bugtong na anak. Isa sa mga ebidensyang nakita natin, naka-share ba yung screen ko? Mukhang hindi, ano? Mukhang hindi nga. Ayan po, mga kapatid, 'no. Nakikita na po yung screen. Ayan. Kita na po. Kita na naman. Ayan, hallelujah. Sa Proverbs 30 verse 4, ganito ang sinasabi diyan, no, mga kapatid, no. Sino ang dalubhasang tungkol sa kalangitan? Sino ang nakapigil ng hangin sa kanyang palad? Sino ang nakapagbalot ng tubig sa isang damit? Sino ang naglagay ng hangganan sa daigdig? Sino siya? Sino ang kanyang anak? So dito, mga kapatid, no, obviously makikita natin na dalawa lamang yung tinutukoy dito ng author. Sino yung gumawa nun at sino yung kanyang anak. So dalawa lamang yan, mga kapatid. Diyan sa Proverbs yan, no, sumulat ng Proverbs, no. One of the author ng Proverbs kasi ano yan eh, halo-halo yung sumulat yan ng mga dalubhasa. Ang tawag diyan ay kasulatan. Kaya nga kawikaan ang tawag diyan, no. Kasi mga kasulatan niyan ng sari-saring author. Tumutukoy siya ng isang na lumikha at yung isa ay yung kanyang bugtong na anak. So eto tanak pa lang 'to, no? Tanak pa lang 'yan. And to consider na ang isang entity na maging person, kailangan niya ng name. Hindi naman pwede na person ka na wala kang pangalan, no? Gano'n kasi yung ano eh, yung pagpasok nila ng ano eh, ng Holy Spirit, no? Yung Holy Spirit kailangan magkaroon ng pangalan. Pero dito, clearly yung sinasabi dito sa Proverbs is yung Ama, which is we know His name. Yung anak, we also know kung ano yung pangalan ng anak, no? Pero walang tinutukoy na pangalan ng Holy Spirit. Ang tinatawag lang sa kanya is Comforter, no? Spirit, Holy Spirit, yan. No? At kung talagang tatlo sila, mga kapatid, no? Sabihin na natin tatlo sila. Sa Revelation 22 verse 1,
sa paghahari 'no, ng ating Diyos, dalawa lang din yung tinutukoy diyan mga kapatid 'no. Check natin nga. Simula pa lang 'to, check natin 'no. Sa Revelation 22:1 sabi dito, "Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito ay sinlinaw ng kristal ay bumubukan mula sa trono ng Diyos at ng Kordero." So dito mga kapatid, ah, kung talagang person yung Holy Spirit, I believe dapat kasama siya diyan, 'no? Dapat tatlo silang naghahari diyan, 'no? Pero dito, yung trono daw ng Diyos at ng Kordero, yung Kordero is yung, tupa. Yung tupa sumisimbolo sa ating Panginoon, yung kanyang buktong na anak, Kordero ng Diyos, 'no? Sa Katolik 'di ba kinakanta niyan, eh, Kordero ng Diyos, 'di ba? Yung Kordero ng Diyos, yun yung buktong na anak. So, ang Diyos natin yun yung Ama. So dito, dalawa pa din. Sa Bagong Jerusalem na 'to mga kapatid 'no, revelation na 'yan sa New Testamento. So, yun yung nakikita ko, nagtatanong din ako 'no, bakit gano'n? Ano yung ano yung ibig sabihin nun 'no? And, dun ako nagka-come up ng ng conclusion 'no, na ang Espiritu ng Diyos, o Holy Spirit ay kapangyarihan ng Diyos, which is siya mismo, portion niya yun 'no? At, paano naman yun 'no, kasi sa scripture din 'no, ay sinabi din na yung comforter tinawag siyang comforter. Tinawag siyang comforter at sa English 'no, ginamit pa ay he. 'Pag he kasi tumutukoy sa person, 'di ba? Basahin natin yung John 14:26. Ganito yung sinasabi diyan mga kapatid. Ito daw yung isa sa mga nagpapatunay na person siya. Sabi dito, "Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." 'No? Sa NKJV mga kapatid 'no, tingnan natin nga. Kung sa Tagalog kasi ano, eh, wala tayong pantukoy 'no kung babae o lalaki. Sa Tagalog walang gano'n. Pero sa English merong he. 'Pag he tumutukoy sa persona na lalaki, he. 'Pag sa babae, her or she, 'no? 'Pag sa lalaki, he tsaka him. Alam na alam ni Sister ano, Flor, teacher, 'di ba? Ngayon tingnan natin, iba yung ginamit diyan. Tingnan natin, oh. 'Yan, tingnan natin, oh. But the helper, comforter, 'no? Helper or comforter, 'no? The Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things. So, ibig sabihin, He yung ginamit. So, tumutukoy siya as a person. Ayun ang isa sa mga sa mga, tinatawag na patunay na person talaga siya, no, mga kapatid, 'no. Pero I believe 'no, on my meron kasing tinatawag na pag-construct natin ng ng sentence. Yung author gumagamit ng mga ng mga ganyan 'no. Kahit na hindi naman siya person, pero ginagamitan niya ng he or she. For example, ito bibigyan ko kayo ng idea 'no. For example, yung Proverbs 4 verse 6 to 9. Ganito yung sinabi diyan 'no. Ang tinutukoy dito mga kapatid is about wisdom. Sa tingin niyo ano yung wisdom? Person ba yun o hindi? Wisdom, karunungan. Person ba ang karunungan o hindi?
Hindi. Sa tingin ko hindi. Hindi siya person, karunungan siya, pero dito ginamit siya as person, 'no? Sabi dito, "Do not forsake her, she will preserve you. Love her and she will keep you. Wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom, and in all you're getting, get understanding. Exalt her and she will promote you. She will bring you honor, and when you embrace her, she will place on your head the ornament of grace, a crown of glory she will deliver to you." So dito, bagamat hindi person yung wisdom, pero in-identify siya ng sumulat as person. Perception niya yun, no? Bagamat hindi siya person, wisdom yun eh. No? Ang wisdom nagmumula sa Diyos. Di ba? Pero dito, ang nakapagtataka din dito, no? Yung wisdom, ang pagkakagamit sa kanya ay babae. Kasi she, her. Yung she tsaka her, tumutukoy yan sa babae, mga kapatid. No? So, ibig sabihin, no? Kung depende yung sa kung paano isusulat ng ano, kung paano niya gustong palabasin, no? Sa sulat niya yung isang bagay. For example, wisdom. Sa kanya, kapag nagbibigay ng karunungan, nagdo-nurture ng karunungan, no? At tumutukoy yun sa isang ah, tinutukoy niya yun as babae. Kaya she yung ginamit niya. Pero yung karunungan, obviously, hindi siya person. Hindi siya person. So same thing no as sa comforter. Ang comforter mga kapatid, usually kasi no, tinatawag ang isang ah, ina-identify no ang isang bagay depende sa kung anong gaganapin niya. For example, ito wisdom. Ang wisdom tumutukoy sa pagtuturo, no? Tinuturuan, wisdom, karunungan. Yung comforter, alam naman natin na hindi naman comforter ang name niya, no? Pero yung gaganapin niya kasi is pagiging comforter. Holy Spirit 'yun, no? Pero yung gaganapin niya is pagiging comforter. Kaya comforter yung tinawag sa kanya or helper. Bakit helper or comforter? Kasi nga para i-comfort tayo, kaya siya tinawag na comforter. Helper, para tulungan tayo. Kaya siya tinatawag na helper, no? Pero hindi ibig sabihin na gumamit siya ng he is person na 'yon. Same thing na ginawa dito, no, ng author sa ano, sa wisdom. Hindi naman ibig sabihin na she yung ginamit diyan ay person na ang wisdom. All right. So same thing din dito sa Galatians 4 verse 26 to 27, no. Ito medyo obvious. Medyo obvious 'to, no. Yung Jerusalem sa taas, no, tinawag ni Pablo na mother. At yung mother is tumutukoy sa babae. Kasi ang mother ay ibig sabihin nun, ano ba yung role ng mother? 'Di ba siya ay ah, nag-aalaga? Ano ba yung role ng mother? Nagbibigay buhay. 'Di ba? Sa nanay, pag nanganganak, may buhay, no? Kaya ginamit ni Pablo yung Jerusalem as mother of all of us. Sabihin, ah, parang doon tayo paroroon at magmumula, no? Sabi dito, "Rejoice, O barren, you who do not bear. Break forth and shout for who are not in labor," no? Sabi dito, "For the desolate has many more children than she who has a husband," no? Sabihin, no, ah, yung mother, kaya she yung ginagamit, no? Kasi nga, tinutukoy siya as mother. Pero, hindi naman mother yung pangalan niya, kundi Jerusalem. Ang Jerusalem ay hindi yan person, obviously, no? Isa siyang lugar na kung saan doon tayo maninirahan sa Jerusalem, no? Same thing with Israel, no? Tinawag siyang wife
So kapag ka dinescribe at ginamit yung Israel, she yung gamit dun, mga kapatid. Kasi nga wife yun eh, no? Wife. Ang ating Panginoon, siya ang groom. Alright. So ang tawag diyan, no? Ang tawag diyan sa ganyang ano ay metaphor. Metaphor ang tawag diyan. Ibig sabihin, gumagamit ka ng isang ano ba yung metaphor, no? Tingnan nga natin yung meaning ng metaphor para magets ninyo, no? Yan, sabi dito, a figure of speech that implicitly compares two unrelated things, typically by stating that one thing is another. Sabihin, hindi na dalawang ano, nagde-describe siya no ng dalawang hindi naman hindi naman parehong bagay. For example, yung Jerusalem tsaka mother, hindi naman pareho yun eh, 'di ba? Pero ginamit sila para magbigay ng meaning sa kung paano gagamitin no ng author. Figure of speech ang tawag doon, mga kapatid. No? Hindi siya literally 'yon, pero ginamit 'yon para i-describe yung para mag-describe ng isang bagay. Ayun ang tawag doon ay figure of speech o metaphor, no. So ibig sabihin no, for us to understand yung scripture, kailangan nating matuto ng grammar. Kailangan natin matuto kung paano natin babasahin ng kasulatan. Kasi hindi siya palaging literally. Hindi siya palaging literal. At may mga bagay na metaphor. At may mga bagay din na tinatawag na talinghaga, no? Figure of speech. All right. So yun po yung ano, yung nakita ko no na kung bakit dalawa lamang. No? Sa akin kasi dalawa lang. Yung ama at anak lamang, no. Yung espiritu sinugo yun ng ama. Pero siya yun, portion niya yun. No? Mamaya titingnan natin. No? Titingnan natin mamaya. Ganun ba talaga yun? So let's see, no? Before we start, gusto kong i-share, no? Ano ba yung, saan ba nagmula yung Holy Spirit, no? Sa Hebrew. Ano ba yung Hebrew ng Holy Spirit, no? Kung titingnan natin, mga kapatid, no? Tignan natin. Ayan, no? Ayan, naglalag na naman. Ayan, no? Sabi dito, ang spirit ay tinatawag sa Hebrew na ruach. Hindi siya name, ah. Ang ruach, ibig sabihin nun ay spirit. So ano ba tong Strongs na to, mga kapatid? Yung Strongs na ah, na sinishare ko ngayon ay ano yan? Yan yung parang ano dictionary ng Hebrew. Parang ano, parang 'di ba pag English no, for example, chair. Hanapin mo sa dictionary, i-explain niya kung ano yung chair. Sa ano naman, sa Hebrew naman, ah yung isang salita, i-explain niya kung ano yung meaning nun, no? So dito, ang ruwak, ang meaning niya ay wind, breath, or spirit, no? So yun yung spirit na tinatawag natin. Pag sinabing spirit, sa Hebrew ay ruwak. Ruak. Yan, ruak. No? Ano naman yung holy, no? Kasi nga, Holy Spirit. Holy Spirit eh. So ano naman yung holy? Tingnan natin, no? Strongs. Kadosh. Yung kadosh, ang meaning niya ay holy. Yan. Same as Kodesh. Sabi diyan, no? Yung Kodesh, meaning niya ay holy, no? So kapag ka pinagsama mo yan, no, ay Ruach HaKodesh. Pag pinagsama mo yung dalawa, no? Pag isa lang, Ruach, ibig sabihin spirit. Pag Kodesh, ibig sabihin holy. Pag pinagsama mo yung dalawa, Ruach HaKodesh ang ibig sabihin, ang ano nun, ang rendering nun, mga kapatid, no? Ito yung rendering niyan, Ruach HaKodesh, yan. Eto.
Yan yung Holy Spirit sa Hebrew. Yan yung tawag sa Holy Spirit sa Hebrew. Before I start, no, para lang meron lang po kayong idea kung bakit, kung baka may naririnig kayo sa akin na Ruach, Hakodesh, no? Ibig sabihin nun, Holy Spirit, mga kapatid. Alright, so let's start, no? Ah, let us see, no, saan ba nagmula yung Spirit? Saan ba siya nagsimula? Actually, kung titingnan natin yung kasulatan, no, ang ang akala ng iba is sa New Testament nanggaling yung Holy Spirit. Doon lang siya naibigay. Doon lang siya naipakilala, no, sa tao. Doon lang siya lumabas. Pero alam niyo po ba na sa unang pahina pa lang ng libro, no, ng Genesis, nandun na yung Holy Spirit. Nandun na yung Spirit na tinatawag, no. Wag mo na ta ah, o- o- ah, wag muna natin puntahan yung Holy Spirit. Spirit muna tayo, no. Tingnan natin. Yan. Hallelujah. Puntahan natin sa Genesis 1, verse 1 to 2, no? Tingnan natin, ano ba yung nakalagay diyan? Yan. Nang pasimula, sabi dito nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So dito, unang na-mention yung Espiritu, no? Espiritu ng Diyos. First na na-mention yun yung Espiritu ng Diyos. So titingnan natin, no? Sino ba yung espiritu na tinutukoy doon sa doon sa dito sa pasimula, no? Kasi yung espiritu daw ng Diyos yung yung lumalakad sa ibabaw ng tubig, no? Kung susundan mo 'yan sa 3, ah, ano na 'yan, simula na 'yan ng creation eh. Ayan, no? Sabi diyan, ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga, no? So ibig sabihin, sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos, no? Nagkaroon din ng nagkaroon ng creation. Kasi siya yung siya yung nasa ibabaw ng tubig, siya yung nagsalita. So ang tanong, sino ba yung espiritu ng Diyos? Tingnan natin no sa Genesis 1 verses 4. Ano ba nakalagay sa 1 verses 4? Tingnan nga natin 'yan. Ayan no. Sabi diyan, nasiyahan ang Diyos ng ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. So dito, no, tinuloy ko lamang no sa 4. Sabihin sa 4, yung creator, no, which is yung spirit na tinutukoy doon, is pinagbukod daw niya yung liwanag at yung dilim. Pinagbukod niya yung liwanag at ng dilim, no? So, ang tanong natin, no, sino kaya yung spirit na yon? Actually, meron sinabi ang kasulatan tungkol sa spirit na yon, no? Sino ba yung lumikha diyan sa Genesis na yan, no? Sabi dito sa Isaiah 45 verse 7, no? Ako ang lumikha ng dilim at liwanag, sabi diyan. Ako ang nagpapahintulot ng kaginhawaan at kapahamakan. Akong si Yahuwah ang nagpapasya ng lahat ng ito. Same thing no na sinabi niya dito no sa Genesis 1:4. Sa Genesis 1:4 kung babalikan natin, yung spirit no doon sa Genesis 1 is siya yung creator ng liwanag at ng dilim. So yung Diyos na tinutukoy dito na creator, sinagot dito no sa 45:7. Sino 'yon? Si Yahweh. Si Yahuwah, mga kapatid no. Tuloy tayo no.
Sa Isaiah 45 verse 18, ganito ang sinasabi. Tingnan natin. Ang bilis ng oras na yun na kaagad. Sabi nito, si Yahuwah ang lumikha ng kalangitan, siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya ito matatag at nananatili, mainam na tirahan. Siya ang may sabing, ako si Yahuwah at wala nang iba pang Diyos. So yung creator sa Genesis 1, mga kapatid, no? Walang ibang creator kundi si Yahuwah. Alright. So tuloy tayo ng isa pa. Sa Isaiah 42 verse 5, ganito ang sinasabi. Ang Diyos na si Yahuwah ang lumikha ng kalangitan. Nilikha rin niya ang lupa na nagbibigay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. Kaya sinabi ng Diyos na si Yahuwah sa kanyang lingkod. So dito, tatlo na scripture na nagsasabi na yung creator sa Genesis 1, no, ay si Yahuwah. At doon I strongly believe, no, na yung spirito ng Diyos na lumalakad doon sa ibabaw ng tubig na nagsabi na magkaroon ng liwanag, na magkaroon ng ganito, na lumikha ng liwanag at ng dilim, no. I believe yung spirito na yon ay yung si Yahuwah, si Abba Yahuwah, no. Based dito sa nakita nating mga supporting verse na Spirit of God. Tandaan natin, no, ang Diyos natin na espiritu. Nabasa na natin yon sa New Testament. No? Mamaya, uulitin natin ulit kung ano ba ang Diyos natin. No? Ang Diyos natin na espiritu. So, hindi naman nakapagtataka na yung espiritu ng Diyos na lumalakad ay siya yun. Kasi nga, espiritu nga siya eh. No? Espiritu nga siya. So, yung creator sa Genesis 1 na espiritu, si first, yun ang unang mention ng spirit eh, sa Genesis, is si Yahuwah. Alright? So ano ba yung ibang scripture na nagsasabi na ang spirito ni Yahuwah ay nagmanifest sa mga propeta, no? Sa Ezekiel 11:24, ganito ang sinasabi, mga kapatid. Ayan, tingnan natin, medyo matagal. Ayan. Sabi dito, inilipad ako ng espiritu at sa pamamagitan ng pangitain ay dinala ako sa Babylonia. Sa lugar ng mga dinalang bihag, doon natapos ang pangitain, no? So dito, yung espiritu, no? Espiritu lang yung tawag, no? Hindi pa Holy Spirit, no? Yung espiritu na tinatawag dito, no? Siya doon yung nagdala kay Ezekiel, no? So ibig sabihin, si Ezekiel ay isang prophet. So naranasan niya ngayon yung espiritu. Kung titingnan natin yung footnote diyan, ano ba nakalagay sa footnote diyan? Kapangyarihan, no? Kapangyarihan. So kanina sabi ko nga kanina, no, yung rendering ko kasi ng espiritu is yung kapangyarihan ng Diyos. Tumutukoy yun sa kapangyarihan. No? So dito, sabi dito, dinala daw siya ng espiritu doon sa pangitain. Alright? And next verse natin is Isaiah, kay Propeta Isaiah naman. No? Ito yung yung naka-experience ng espiritu, mga prophet na naka-experience ng espiritu. Madami namang mga prophet na naka-experience, pero tatlo lang yung ilalagay natin. No? Sa Isaiah 61 verse 1, ganito ang sinasabi. Sabi dito, ang espiritu ng Panginoong Yahuwah ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalihin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag ang mga bilanggo na sila'y lalaya. So, yung kaninang kay Ezekiel, no,
Same din kaya yun dito? Kasi dito, specific. Ang sabi diyan, Espiritu ng Panginoong Yahuwah. Kaya medyo kumo-connect eh. Medyo nabubuo yung ano eh, yung pag-iisip ko na yung espiritu nung Genesis, nung una pa lamang, is dinescribe ni Isaiah na creator ay si Yahuwah. Yung espiritu na dumapo kay Ezekiel, dinescribe naman ni Isaiah as espiritu ng Panginoong Yahuwah din. Hindi iisa lang yung espiritu, tsaka si Yahuwah. No? So, tuloy pa natin, no? Baka meron pa tayong makita. Sa Daniel 5 verse 14, ganito ang sinasabi. So dito, makikita natin, no, hindi different na person yung espiritu, no? Hindi siya different person kasi dito nakalagay dito, espiritu ng Panginoong Yahweh, Yahuwah. So hindi siya different person, no? Na ano na kay ano, na kay kanino ba 'to? Kay Isaiah. Sumasa akin eh. So ibig sabihin, dati pa pala, no, na na hindi pala sa panahon lang ng Pentecost sumatao yung yung espiritu ng Diyos. Noon pa pala yung mga prophet, sumasa kanila na yung espiritu ng Diyos. Alright? Sa Daniel 5:14, tingnan natin ano ba sabi dito. Nabalitaan kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. Hindi ko alam ba't gano'n yung kanyang term. Meron ka raw pambihirang talino at karunungan. Tingnan natin sa mas mababa. Sa mas mababang version. Check natin. Ano ba yung nakalagay dyan? Baka ganun din. Ayan, no? Feeling ko si Nebuchadnezzar yung nagsabi nito, no? Sabi dito, nabalitaan kita na ang espiritu ng mga Diyos ay sumasa iyo, at ang liwanag at unawa at marilag na karunungan ay masusumpungan sa iyo. Dahil sa karunungan kasi na meron si Daniel, no? Sumasa kanya yung espiritu. Pero dito, ng mga Diyos, kasi yung nagsasalita nito si Nebuchadnezzar o isang Gentile. Sa Gentile kasi, madami silang Diyos. Kaya yung ano niya, yung nasa isip niya, yung mga Diyos na yon, no, na napakadaming Diyos na nag-exist, ay sumasa kay Daniel. Pero sa atin, alam natin na iisa lamang ang Diyos, no? Na sumasa kay Daniel, no? So, obviously, ah yung espiritu ng Diyos ay na kay Daniel. Kasi hindi siya makakagawa ng mga bagay, no, kung wala yung espiritu ng Diyos. Alright. So, ang tanong, no, yung spirit of Yahuwah, no, espiritu ni Yahuwah ba at Holy Spirit ay isa lamang? Ayan yung tanong natin, no? Kasi kanina nakita natin na yung creator natin is spirit. At yung spirit na yon ay sumasa mga propeta. Pero hindi Holy Spirit yung pagkakasulat. 'Di ba? Spirit lang. So dito, tingnan natin, no, kung yung Holy Spirit ba at yung espiritu ni Yahuwah ay isa. Tingnan natin dito sa 1 Samuel 16 verse 13. Tingnan natin, no. Sa magandang balita, baka medyo ito si Samuel, no, nung kanyang i-anoint si i-anoint si David. Kasi si David ay naka-receive ng espiritu ni
Yahuwah. Basahin natin, no? Kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng espiritu ni Yahuwah. Mula noon, sumakanya na ang espiritu ni Yahuwah. Pagkatapos si Samuel ay bumalik naman sa Rama. So dito, makikita natin, no, yung espiritu ni Yahuwah, nung after niyang i-anoint si David, is uh, sumakay David, yung espiritu ni Yahuwah. Sabihin, na sumakanya, kasama na niya, nasa loob niya. Sumakanya nga eh. No? Sundan natin sa 14. Ano ba sabi dyan sa 14? Sundan natin, tingnan natin kung ano yung sinabi dyan. Samantala, ang espiritu ni Yahuwah ay umalis na kay Saul. At sa pahintulot ni Yahuwah, isang masamang espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. So dito, yung espiritu daw ni Yahuwah na kay Saul, umalis na. Sabihin, nung na-anoint si Saul, no, sa pagiging hari, sumakanya din yung espiritu ni Yahuwah. Pero, dahil sa kanyang pagsuway, umalis sa kanya. Umalis na sa kanya, no? At yung espiritu na yon ay sumakay David na. Yung espiritu ni Yahuwah, no? After nung umalis yung espiritu ni Yahuwah kay Saul, masamang espiritu naman yung nagpahirap kay Saul, no? Na pahintulot ni Yahuwah. Pahintulot sa ibang version yan eh, sinugo. Tingnan natin, no? Mula, no? Sabi dito, ang espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay na kay Saul at masamang espiritu na mula din sa Panginoon ang bumagabag sa kanya. Tandaan natin, no? Ang Diyos natin ay Diyos ng mga espiritu din. Lord of the spirits, no? Basahin natin, tingnan natin, no? Eto, no? Sa Numbers 27:16, tingnan natin dito. Ganun, ba't ganun yung nakasulat? Wait lang, ah. Check lang natin saglit. Numbers 27:16. Ano ba nakalagay dyan? Tingnan natin sa NKJV. Hmm. Ayan, no? So sabi dito, let the Lord, the God of the spirits of all flesh, set a man over the congregation. Meron akong verse na gustong hanapin eh, na siguro hindi ko lang makikita sa ngayon. Pero i-share ko na lang po sa susunod, no? Pagka nakita ko na siya. Para hindi maubos yung oras natin. Sa susunod na lang, aanihin ko na lang po, no? Aanihin ko na lang po yun. Ino-note ko na lang sa susunod natin pag-usapan yun. So, tutuloy natin, no, mga kapatid, no? Sabihin, yung spirito
yung masamang espiritu na yon is ano, ino-obey niya ang utos ng Diyos. Kasi sabi dito, no, kung babalikan natin yung ah, sinabi sa Samuel 14, no, isang masamang espiritu na mula sa Panginoon. Tandaan natin, no, na yung mga masasamang espiritu, nag-o-obey din yan. Si Satan nga nag-o-obey, di ba? Si Satan nag-o-obey sa ating Diyos. Kaya nga hindi nga niya napatay si Job kasi kailangan niya magpaalam. So, ibig sabihin, pag kailangan mo magpaalam, kailangan mo hindi ano, kailangan mo ng pahintulot. So nag-o-obey siya pagka kailangan niya ng pahintulot, no? Kasi kapag pinatay niya nang walang pahintulot ng Diyos, ibig sabihin sumusuway siya, no? Pero mga kapatid, sumusunod kahit ng masamang espiritu sa ating Diyos. Isipin mo na lang yung mga yung mga ano, yung masamang espiritu doon na pinalayas ni Yahusha, no? Pinapunta niya doon sa mga baboy, 'di ba? O hindi sumusunod nga, no? Pag sabi niya, "Tumahimik ka." No, tatahimik din sila, no? 'Di ba? O, lumayas ka, yung pinalayas niya si ano, si Satan, no, nung tinutokso siya, lumayas naman, 'di ba? So ibig sabihin, sumusunod sila. Sumusunod din sila kasi yung Diyos natin, mga kapatid, no, ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos siya ng langit, ng lupa, kung saan lupalop man ng lugar, no, Diyos siya, no. And may verse din na nagsasabi, no, ah, yan. Basahin natin dito sa Isaiah 45 verse 7, no. Para lang ano, masuportahan natin, no. Yung iba kasi iniisip nila na kapag masasamang mga nangyayari, hindi na mula yun sa Diyos. Meron kasi ditong version na nagsasabi na ganito. Ayan. Sabi dito, ako ang lumikha ng dilim at ng liwanag. Ako ang nagpapahintulot ng kaginhawaan at kapahamakan. Akong si Yahuwah ang nagpapasya ng lahat ng ito. Sa English, mga kapatid, ganito yung pagkakasulat dyan. No? Huwag kayong mabibigla. Ganito yung pagkakasulat dyan. No? I form the light and create darkness. No? I make peace and create calamity. I, the Lord, created do all things. Tingnan natin sa ESV. Um, tingnan natin. No? Yun din. No? So, ibig sabihin, no, ah nagke-create din siya ng darkness. Siyempre, pag nagpaparusa siya, nagke-create siya ng darkness. Yung mga ano, yung mga sa Revelation, mga kapatid, no, yung mga ano doon, yung mga tawag doon, yung mga salot doon, yung mga magpapahirap sa tao, pakakawalan yun ng Diyos eh. Ibig sabihin, meron silang takdang panahon na kung saan sila ano maghahasik ng lagim, no? Yung mga yung mga horses, no? Yung mga sakuna, no? Lahat ng 'yan ay nasa pagpapasya ng ating Diyos dahil siya ay makapangyarihan sa lahat. So let's continue, no? So dito nakita natin, mga kapatid, no, na yung spirit ni Yahuwah is na sumakay David na. So doon nakita natin. So ang tanong kanina, yung Holy Spirit ba at yung spirit ni Yahuwah iisa? Basahin natin dito sa Mark 12:36 to 20 to 37. No? Ano ba yung nakalagay dyan? Wait lang, nagahang po mga kapatid ng aking ano. Saglit lang po. Ayan. Ganun.
Ayan 'no. Basahin muna natin siguro bago tayo pumunta dun, basahin muna natin yung Psalm 51 verse 11. Basahin muna natin 'yan 'no, bago tayo tumuloy. Sabi dito mga kapatid 'no, tignan natin ano yung nakalagay dito sa MBB Tag. Sabi ko nga kanina, nilokoban si David ng espiritu ni Yahuwah 'no. Pero dito, ang sabi dito sa 51:11, sabi dito, sa iyong harap ay wag akong alisin. Iyong banal na espiritu'y paghariin. So dito mga kapatid no, na wag daw alisin sa kanya yung banal na espiritu. So ibig sabihin no, noon pa man, yung banal na espiritu at espiritu ni Yahuwah, iisa na. Iisa lang yun mga kapatid no. Kasi yung lumukob kay David nung after niyang ma-anoint, no, mapahiran ng langis, espiritu ni Yahuwah. Pero nung nagkasala na siya, yung panalangin niya ganito, no? Sa iyong harap ay huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghariin. At sa ibang rendering, Espiritu Santo. Sabi dito, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ng iyong santong espiritu sa akin. Yung iba kasi tawag Espiritu Santo, di ba? Pero yung santo kasi ibig sabihin nun banal. Kaya banal banal pa din 'yun, banal na espiritu pa din 'yun, no. So dito, banal na espiritu pa din talaga ang tawag, no? So kanina balikan natin ngayon yung kay David. Yung kay Kristo, no, dun sa Mark. Sabi dito dun sa Mark, na check natin, no. Sa Mark, sabi dito, si David din ang nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tungtungan ng iyong mga paa. So, nasagot ba yung tanong natin kanina? Ano ba yung tanong natin? Yung bang espiritu ni Yahuwah at banal na espiritu, iisa yon? Yes, iisa yon. Based dun sa binasa natin kanina, no? Yung nag-create ba doon sa creation sa Genesis 1 at yung creator na tinutukoy ni Isaiah, iisa din? Iisa yon. So sa aking pagkakaunawa, mga kapatid, no, yung banal na espiritu o Espiritu Santo is ang portion yun ng Diyos, kapangyarihan yun ng Diyos. Alright. Yun yung sa akin, no. Tuloy natin, tuloy natin. Madami pa to eh. Ayan, no. Sana hindi kayo maguluhan doon, no. Kasi ako, ah, kung medyo may part na hindi na magulo, pwede niyong i-chat na lang din, no. Pero sa tingin ko naman, malinaw naman. Based sa mga binasa natin, no, na yung Holy Spirit at yung Spirit of Yahuwah is isa lang yun, mga kapatid. So dito, meron akong tanong, no. Si Kristo kasi, si Yahushua ay ah, naging tao sa pamamagitan ng alin? Ng Espiritu Santo, Holy Spirit. Sabi nila, yung Holy Spirit ay separate na person. Di ba? Ibig sabihin, Ama, Anak, Espiritu Santo. Magkaiba ang Ama, magkaiba ang Anak, magkaiba ang Espiritu Santo, pero iisa sila. Di ba? So ang tanong, no, kung ang Holy Spirit ay siya ang ah, nagbuntis kay Mary, kasi wala naman nangyari sa kanila ni Joseph ng panahon na yun, di ba? So ang tanong, sino yung tatay ni Yahushua? Yung Holy Spirit ba o si Yahuwah? Kasi kung separate ng yung Holy Spirit, di dapat yung Holy Spirit yung ama niya. Di ba?
Kasi tinatawag niyang Ama eh. Ama ang Diyos. Kung separate na entity, na persona yung Holy Spirit, mga kapatid, no? Pero kanina, ano ba yung pagkakabasa natin? Ang Holy Spirit at si Yahuwah, isa lang yun. So, ibig sabihin, no, tama lang na ang tinatawag na ama ni Yahusha ay si Yahuwah. Dahil yung Holy Spirit is yun yung kapangyarihan ni Yahuwah, kaya nagbuntis si Mary. Kasi kung di ko alam kung nagets niyo yung ibig ko sabihin na yung point ko, no. Na kung separate na person yung Holy Spirit, dapat yung Holy Spirit yung tatay, hindi si Yahuwah. Pero kung iisa yung Holy Spirit at si Yahuwah, walang problema. Kapangyarihan niya yun. Portion niya yun, no? Basahin natin sa Matthew 1:18, no. Sa Matthew 1:18 kasi ito eh. Matthew 1:18. Ito ano lang to, ginagamitan ko lang po ng logic, kapatid, no. Yung bagay-bagay. Kasi ang hirap suportahan eh ng ganong kaisipan na magkahiwalay yung Ama tsaka yung Holy Spirit, no? Tingnan natin, no. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago pa sila magsama, ay nasumpungan siyang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Eh kung different tong Espiritu Santo sa Ama, sino yung tatay? Yung Espiritu Santo o si Yahuwah? Kung iisa naman sila, tatlo, kasi ang Ama, Anak, at Espiritu Santo iisa. Paano naging anak si Yahusha kung ang tatay niya ay Espiritu Santo, no? So medyo hindi siya magko-connect talaga. Magko-contradict siya dun sa mga ano. Unless kung ganito, si Yahuwah ay meron siyang kapangyarihan. Yung portion niya ng kapangyarihan ng iyon, yun yung ginamit niya para magdalang tao si Mary. Ang tawag sa kapangyarihan na yun ay Espiritu Santo. So ngayon, si Yahusha, walang problema kung tawagin niyang ama si Yahuwah. Kasi hindi niya pwedeng tawaging ama ang Espiritu Santo dahil ang ama nga yun eh. Mula nga yun sa ama eh, yung Espiritu na yun eh. E di, kung mula yun sa ama, edi yung ama niya si Yahuwah na. Talaga. Walang iba, mga kapatid, no? Ayan, no? Tingnan natin dito sa Matthew 3:16, no? So sa pamamagitan ng Holy Spirit nabuntis si Mary, no? Pero nung napanganak si Yahusha, wala pa sa kanya yung mismong Espiritu ng Diyos. Medyo magulo. Bakit? Kasi dito, makikita natin, no, sa Matthew 3:16, dito pa lang siya makaka-receive, no, ng kapangyarihan na mula sa Diyos. Sabi dito, no, at nang mabautismohan si Yahusha, pagdakoy umahon sa tubig, at narito nangabukasan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos, Holy Spirit, Espiritu Santo, na bumababa tulad ng isang kalapati at lumalapag sa kanya. So dito, mga kapatid, no, dito pa lang niya na-receive yung Espiritu, gaya ni David. Si David, nung na-anoint siya, doon pa lang niya na-receive yung Espiritu ng Diyos. Yung Holy Spirit na binasa natin kanina. So dito, yung Holy Spirit naman, no, na sumaan yung kalapati, yung kapangyarihan ng Diyos, ay sumakay Yahusha naman. Nitong panahon na to, nung bumaba mula sa langit. Alright. Sipin nyo na lang, no, yung Espiritu Santo na tatay niya, bumaba mula sa langit. Sumakay niya ulit, no? So medyo magulo 'yun, no? Pero kung si Yahuwah ang tatay niya, binigyan siya ng espiritu na bumaba mula sa langit. Which is yun din naman yung nare-receive ng mga prophets eh, noon pa man, no? Pagka si sample niya, si Samson. Si Samson, ah
Hindi yan malakas kung wala sa kanya yung Espiritu ng Diyos. Yun yung nagpapalakas sa kanya, yung Holy Spirit, mga kapatid. Kung wala siyang Holy Spirit, wala siyang kalakasan. Hindi siya malakas, no? So same lang yun. Mula noon hanggang sa panahon na to, same lang yun, mga kapatid, no? Ayan, tuloy natin, no? Yung Holy Spirit ba na na-receive ni Yahusha ay iba ba yun sa Espiritu ni Yahuwah, no? Tignan natin sa John 14 verse 10. Ganito ang sinasabi. Hmm, Sabi dito, no? Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Sa tingin nyo, paano tumatahan ng Ama kay Kristo? Sa pamamagitan ng Espiritu na bumaba sa kanya mula sa langit. Nakukuha ninyo? No? Yun ang sinasabi ng tumatahan sa kanya. Kaya yung Ama ay nasa kanya. Alam nyo ba yung Ama nasa inyo din? Hindi nyo ba alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos? So, ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos na tinutukoy is yun yung kapangyarihan ng Diyos na nasa atin, nasa sayo. Ang Diyos na nanahan sa'yo. No? Yung Espiritong yun na nananahan kay Kristo, yun din yung same na Espiritu na nananahan sa atin, mga kapatid. No? So kung yung Ama yung nananahan sa Kanya, sa pamamagitan ng Espiritu, and then yung Espiritu na yun yung Ama. Yun si Yahuwah na nasa Kanya. Sabi niya, hindi ako nasasalita ng aking sa sarili. Kung ano yung napakinggan ko sa aking Ama, yun ang pinapahayag ko, di ba? No, yun pala yung dahilan, no? Yung palang amang nasa kanya is yun yung espiritu na nasa kanya, mga kapatid, no? Tandaan natin si Yahushua nung siya ay maging tao, tao talaga siya, mga kapatid. Hindi siya special human being, no? Wala siyang advantage sa atin. Nakitulad nga siya sa tao, hinubad nga niya yung kanyang yung pagiging anyong Diyos eh. Yung kapangyarihan, kaluwalhatian, no? Lahat hinubad niya. Naging saan yung tao siya. So, ibig sabihin, parehas natin siya. So, hindi siya makakagawa ng mga himala kung hindi siya sasamahan ng Diyos, ng Ama, kundi siya tutulungan ng Espiritu Santo. No? Kaya tama yung sinasabi niya na wala siyang magagawa, no? Sa kanyang sarili. Sa panahon ng tao siya. Kasi tao nga lang siya nung panahon na yun eh. No? Pero hindi natin sinasabi na tao lang siya. Meron siyang pinagmulan. Siya nga yung unang creation eh. No? Panganay sa lahat ng nilikha. Yun yung napag-aralan natin noong nakaraan. Di ba? So dito, tingnan natin, no? So ang tanong, no? Ah, 'di ba si Yahushua nagsugo ng Holy Spirit? Nangako siya sa mga alagad na na magsusugo siya ng Espiritu. Ang tawag niya doon, comforter, yung binasa natin kanina, no? Ang tawag niya doon, comforter, no? Ang tanong, kanino ba galing yun? Kay Yahushua o sa Ama? Basahin natin dito sa John 14:16. Sabi dito, ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mag-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Ano ba yung mag-aaliw na to? Holy Spirit, no? Yung bang Holy Spirit na bumaba na parang kalapati, no? Kay Kristo nung siya'y bautismohan. Iba ba yon dyan sa ipapadala ng Ama? Kasi Holy Spirit yung tawag doon, no? Holy Spirit din ba yung ipapadala ng Ama? Basahin natin sa John 14:26.
Tingnan natin, no? Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan, no? Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi, no? So, ibig sabihin, no, ang si Kristo ay dumalangin sa Ama upang magsugo ng Holy Spirit, ng kapangyarihan, ng gabay sa atin, no? Alright. So, kaya pala, no? Kaya pala sa Revelation, dalawa lang sila. Kasi yung Espiritu na yon, no, is kasama na nila. Dalawa na nga lang sila, yung Kordero at ang Diyos. Eh, ang Diyos natin ay Espiritu, mga kapatid, no? So, kaya pala dalawa lang sila. Kasi yung Espiritu, sinugo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pananalangin, no? At ang Ama ang nagbigay nun. Galing yun sa Ama. Dahil ang Diyos natin, sa kanya nagmumula lahat. Siya yung source ng Spirit, eh. Alright. Kaya nga yung sa Colossians 1:15, no? Si Kristo yung panganay sa lahat ng nilikha. Nung nilikha siya, di naman siya nilikha na tao, eh. Nung una, eh, no? Nilikha siya, spirit siya na nilikha. Yung mga anghel, nilikha sa pamamagitan naman ni Kristo. Yung mga anghel, spirit din yun. No, sino ang Diyos ng mga espiritu? Eh di si Yahuwah. No, kasi sa pamamagitan niya, nilikha lahat ng espiritu na sumakay sa ul. Galing din yun sa ano, sa Ama, no? Si Satan, 'di ba? Hindi naman yan Satan dati, ano lang eh, nagrebelde lang eh. Pero si Satan galing yan kay Kristo. Kinreate si ano, Lucifer, no? Si Lucifer sa Hebrew, Helel. Sa libro ni Enoch, ang pangalan niya Gadriel. So nilikha yan, yung mga angel na yan, no? Sa pamamagitan ng anak. Dahil walang nalikha, kundi sa pamamagitan ng anak. Kasama doon yung langit at ng lupa, mga espiritu. Alright? At yung creator na yon, si Yahuwah. So siya pa din talaga yung source, si Yahuwah. Mga kapatid, no? Next verse is John 15:26. Ganun din naman siguro tong John 15:26. Tignan natin. Datapwat pagpaparito ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. So mula pa, lahat talaga ng ano bagay mula sa Ama. Mga kapatid, no? Sa makatuwid bagay, Espiritu ng katotohanan. So madaming tawag sa Espiritu. Holy Spirit, Espiritu ng katotohanan, mga aliw, no? Comforter, no? Na nagbubuhat sa Ama ay siya magpapatotoo sa akin. So ibubuhos niya yung kanyang Holy Spirit. So nangyari ba yon? Yes. Sa panahon ng Pentecost, aaralin natin yung kapag nag-acts na tayo. Next week, mga kapatid. Ayan, no? So ang tanong dito, no? Yung bang Holy Spirit na sinugo noon is ibang persona ba yon? So basahin natin dito sa Ezekiel 36 verse 25 to 27, no? Ito yung ano, yung fulfillment ng Pentecost. Tingnan natin, ha. Sabi dito, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo at kayo'y magiging malinis. Sa buo ninyong karumihan at lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ng batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. No? At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ng aking mga kahatulan. Same thing, no, ng kay Joel. Ayan yung, ano, yung, ayan. Basahin natin sa Joel 2:28.
Sana matapos natin 'to mga kapatid, para ibang ano naman next time 'no. Sabi dito, "At mangyari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman." Yan yung prophecy na naganap nung Pentecost. Kung babasahin natin yung Acts 2, yan yung sinabi ni ano ni Pedro. Ayan, oh, sabi dito sa Acts 2 verse 16. Datapwat ito'y yaong sinalita sa pamamagitan ng propetang Joel. Sabi diyan, no? At mangyayaring sa huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Ito yung nangyari nung panahon ng Pentecostes, mga kapatid. No? So from the word aking espiritu, ibig sabihin yung espiritu yun ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos natin na si Yahuwah. So yung ibinuhos, yung isusugo pala ni Kristo no na mga aliw, na ano, comforter na tinatawag espiritu ng katotohanan, no? Na maggagabay no sa mga disciple is yun yung espiritu ng Diyos. Espiritu ni Yahuwah kasi sabi niya aking espiritu. Sa kanya yun mula, mga kapatid, no? So paano nangyayari naman na ano na ang dami naman ng espiritong yon, no? Paano nangyari yon? Kasi ako may espiritu ako. Si Sister Rachel nasa Singapore yan, no? Pero may Holy Spirit din siya. Pati si Sister Wenelin, no? Sister Flor, Sister Rachel. Lahat tayo meron, no? Iba't ibang lugar pero iisa. Holy Spirit yung tawag, no? So ibig sabihin, yung ama nating nasa langit na si Yahuwah, no? Pwede siyang mag-portion ng espiritu, no? Sa bawat tao. Ganun siya makapangyarihan. Kaya siya tinawag na omnipresent. Sa Psalm 139:7-10, sabi dito mga kapatid, no? Psalm 139:7-10. Sabi dito, saan ako mapupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak naroon ka. Kung sa daigdig ng mga patay humimlay man ako, ikaw ay din ng kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko ay duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan, helper, tulungan, no? So, ibig sabihin, mga kapatid, no, yung Espiritu ng Diyos o kapangyarihan, no, dito, sa footnote, is ah nasa ano, omnipresent yun. Nasa Singapore yun, nasa USA yun, no? O kung saan man lupalop ng daigdig tayo pupunta, hindi tayo makakatakas sa Espiritu ng Diyos. Hindi ko lang alam, pag pumunta kang Mars, kapatid, hindi ko lang alam kasi hindi ako naniniwala may makakapunta ng Mars. Kasi kung iniisip ko kung makakapunta pala ng Mars, no, doon mabubuhay, no, tapos magja-judgment dito sa Earth, paano kaya 'yon, no? Paano kaya exempted sila sa Judgment Day? Kasi yung Judgment Day dito sa Earth eh. Sa Earth din bababa yung New Jerusalem. Hindi di sila kasama. Doon sila sa Mars, mga kapatid, no? Hindi tayo makakatakas sa Diyos. Kahit anong gawin ng mayayaman, hindi sila makakatakas sa Diyos. No? At Earth lang ng Earth yung babalik at babalikan nila. No? So, ibig sabihin mga kapatid, no? That's why I believe. No? Doon nabuo yung conclusion ko. No? Ewan ko din sa inyo, mga kapatid. Ito, sinishare ko lang sa inyo. Kayo pa din yung magdi-decide kung anong paniniwalaan ninyo, mga kapatid. Na. Wala tong pilitan. Ha? Wala tong pilitan. Pero sa akin, ang naunawaan ko sa mga binasa natin, yung Espiritu ng Diyos is yun yung Ama. Sapagkat ang Ama natin ay Espiritu.
at yung kanyang espiritu ay ibubuhos niya sa mga tao. Yun yung na-receive natin. Alright. So let's continue. Omnipresence ng Espiritu ng Diyos, yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit at Espiritu ng Diyos, parehas lang yun. Bakit? Kasi parehas yun nagde-describe sa Ama nating nasa langit. Tignan natin ha. Yung Holy Spirit ba, dinidescribe niya ang Ama natin nasa langit? Check natin, no? Sa John 4, ganito ang sinasabi, no? Sa John 4:23 to 24, sabi dito, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So dito makikita natin, no, yung description ng Holy Spirit is na-describe natin sa Ama, yung isa, Spirit. Kasi sabi dito, ang Diyos natin ay Espiritu, no? Same thing na sinabi dito sa 2 Corinthians 3:17 to 18. Tingnan natin. Sabi dito, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. Kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kalawalatian ng Panginoon. At ang kalawalatiang iyan ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kalawalatian hanggang tayo ay maging kalarawan niya. Okay. So, ibig sabihin, hindi pa natin siya kalarawan. Pero si Kristo, siya yung larawan. Talaga. No? Pero kung gusto niyo ng pinakalarawan talaga na tao before nung hindi wala pa si Kristo, si Adan. Kasi si Adan, nilikha siya sa larawan ng Diyos. Sabi-sabi, likain natin ang tao sa ating larawan. Di ba sinabi niya? E di kung may kamukha siya talaga, unang-una si Adan na tao. At kung kamukha niya si Adan, yung second Adam naman, kamukha din niya. Kung nakita niyo na ang Kristo, nakita niyo na rin ang Ama. Kasi kamukha niya eh. So tayo, bagamat kalarawan natin sila, hindi pa buo. Bakit? Kasi wala pa tayo dun sa kabanalan at hindi pa tayo perpekto. Tandaan natin, no? Nung si Adan nilikha, perfect. Walang kasalanan yun. No? Nagkasala lang naman siya nung kumain siya nung ano eh. Nung... Hindi apple yun, kapatid ah. Ano yun? Prutas ng masama at maputi. So, ibig sabihin, nung nilikha siya, kalarawan siya, kamukha talaga siya. Yung kabanalan, no? Yung attribute, nandun lahat, no? Kaya kamukha siya. Yung nung nagkasala na siya, hindi na siya kamukha. Kasi katulad na natin eh, no? Hindi na ganoon ka ano, ka intact. Kahulma natin siya. Kahulma pero yung larawan ng kabanalan, yung pagiging perfect hindi na. Pero yung dumating si Kristo, siya kasi yung larawan din eh ng Diyos, no? Which is perfect at ano, yung kabanalan parehong-pareho. Kaya nga sinabi niya, kung nakita niyo na ako, nakita niyo na rin yung Ama. Kasi yung Diyos natin hindi nakikita eh, mga kapatid. Pero kung gusto natin siyang makita, kung gusto makita ng mga alagad, tingnan nila si Kristo kasi yung perfect na kamukha talaga niya yung ano. Lahat ng attribute, kabanalan, yung hugis, no? Ganyan, mga kapatid. No? So tayo, hindi pa natin kamukha. Pero sa pamamagitan ng Espiritu, yun yung magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan na niya. Kailan kaya yun? Doon na yun sa ano, kapag ka na-receive na natin yung ano, yung glorified body natin, mga kapatid. Hebrews 12:9. Ito pala yata siguro yung hinahanap ko. Hebrews 12:9 yata to, no? Hmm. Sabi dito,
Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil diyan, iginagalang natin sila. Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nakarapat tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Tingnan natin sa magandang balita. Ayan, sabi dito, ito kasi yung talagang ano nun eh, talagang nakasulat doon, no? Hindi baga lalong tayo pasasakop sa Ama ng mga Espiritu at tayo'y mabubuhay, no? Sasabihin, yung Ama ng mga Espiritu, yun yung tinutukoy ko kanina palang hinahanap ko. Father of the Spirits. Sa English, Father of the Spirits yan, no? Tingnan natin sa English. Ayan, no? Father of Spirits. Sino ba yung Father of Spirits? Hindi yung Ama nating nasa langit. Sino ba yung Ama nating nasa langit? Eh di si Yahuwah. Alright. So let's continue, no? So nakita natin yung unang description ng Holy Spirit. Didescribe niya yung Ama, which is Espiritu. Paano naman yung Holy? Sabi sa Leviticus 19:2, ganito ang sinasabi, no? Sabi dito, speak to all congregation of the Israel and say to them, you shall be holy, for I, the Lord, is holy. Tignan natin sa MBB tag para makita natin, no? Sabihin mo sa buong sambahayan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat si Yahuwah na inyong Diyos ay banal. Same thing na sinabi ni Pedro sa unang Pedro 15-16. Unang Pedro 1, chapter 1, verse 15-16. Sabi dito, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So sino nagsasalita diyan? Si Yahuwah pa din. So ang tanong, no, nakuha ba ni Yahuwah yung dalawang description ng Holy Spirit? Yes. Yung holy, sabi niyan, ako'y banal. 'Di ba? Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Si Yahuwah ba ay banal? Yes. Si Yahuwah ba ay espiritu? Yes. Hindi siya yun. Holy Spirit. Sapagkat si Yahuwah ay holy at siya din ay spirit. No? So pag sinabi nating Holy Spirit, edi si Yahuwah yun. Dinidescribe niya si Yahuwah. Yan, no? So ang conclusion natin dito, mga kapatid, no? ah si Yahuwah ang creator natin, both physical o spirit at spiritual. Physical at spiritual. Nakikita din nakikita, langit at lupa, no? Siya ang ating ama at ang kanyang espiritu ay yun yung nananahan sa atin. Sabi dito sa unang Korinto 6:17, no? Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. So tayo, mga kapatid, no? Tayo ay nakikipag-isa sa Espiritu sapagkat nakipag-isa tayo sa ating Panginoon, si Yahushua. So dito, sinasabi dito, no, sa Matthew 10:20, ito mga verse na lamang to, mga kapatid, no? Sa Matthew 10:20, sabi dito, ito yung nag-manifest, no, yung Holy Spirit sa mga disipulo. Sabi dito, hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. So ibig sabihin, yung Espiritu ng Ama natin, si Yahuwah, yun yung magsasalita pagka nag-preach yung mga disciple. Alright? Sa Romans 10 to 11, tatapusin ko na to. Magte-10. Sakto lang naman pala, mga kapatid, no? Purihin ng Diyos. Matthew 6:10 to 11. Sabi diyan,
Nang siya ay mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan ngunit buhay para sa Diyos. Sapagkat kayo ay nakapag-isa na kay Kristo. Hallelujah. Sa Romans 8:11, ganito ang sinasabi. Tumutukoy ito kay Yahusha. Nung siya ay namatay. Sabi dito, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang bumuhay kay Yesu Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Sabihin, yung Espiritu na na-receive ni Yahusha nung siya ay bautismohan, yun din yung Espiritong bumuhay sa kanya nung siya ay namatay. Yun din yung Espiritong nananahan sa atin nung na-receive natin ang Holy Spirit. At yun din ang bubuhay sa atin sa araw ng pagdating ng ating Panginoon. So, meron tayong iisang espiritong ah meron tayong iisang espiritu, no? Sabi dito, mga kapatid, sa Ephesians 4:4-9, may iisang katawan at iisang espiritu. Iisa lang daw yung espiritu. Iisang katawan, sabihin yun yung katawan ni Kristo. Iisang espiritu, yun yung Holy Spirit, no? Kung paano may iisang pag-asa na para doon tinawag ng Diyos, may iisang Panginoon, si Yahusha, iisang pananampalataya, at iisang bautismo, at iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Sabihin dito, makita natin, no, na iisang Diyos at Ama natin, which is si Yahuwah. Iisang Panginoon, which is si Yahusha. Iisang katawan, which is yung katawan ni Yahusha. Tayo yun. Tayo yung katawan. No? Tawag sa atin, assembly, body of Christ. Iisang espiritu, yun yung espiritong bumuhay kay Kristo. Espiritong na-receive ni Kristo, espiritong na-receive natin, espiritong bubuhay din sa atin, mga kapatid. No? At iisang bautismo. Bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Yahusha. Mahalaga ba na magkaroon tayo ng espiritu ng Diyos? Yes. Why? Kasi ayon sa Ephesians 1:13 ganito no. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakaririnig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa kanya ay pinagkalooban ng espiritong pangako ng pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So ibig sabihin, mga kapatid, mahalaga na ma-identify natin kung meron tayong Holy Spirit. Bakit? Sapagkat ang Holy Spirit ay ang selyo. Tatak yung nakasulat dyan. Tingnan natin sa magandang sa dating Biblia. Tinatakan din, no? Sa English kasi nakalagay doon sealed. Pag sealed kasi sa Tagalog selyo. Sabihin ng selyo, no? Nung na-receive natin yung Holy Spirit, sinelyuhan na tayo ng pangako ng kaligtasan. Kung wala tayong Holy Spirit, wala tayong kaligtasan. Kasi yun yung selyo Ang ibig sabihin ng selyo, for example, magpapadala ka ng Shopee. Alright. Siyempre, seselyuhan mo yun. Seselyuhan mo yun, i-make sure mo na hindi mabubuksan yun. Mga kapatid, hindi masisira. No? Kasi, yung padadalhan mo, dapat ma-receive yun ng nakaselyo. So, ganun din tayo, no? Nung tayo sinelyuhan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, pag dumating yung panahon na darating ng ating Panginoong Yahusha, yung selyong yun, mga kapatid, yung magiging patunay na tayo'y nasa Kanya at para sa Kanya. Ano yung selyong yun? Holy Spirit. Alright, no? Ang tanong, na kanino ba yung mga Holy Spirit? Ay, yung mga Holy Spirit. Kanino ba, na kanino ba ngayon yung Holy Spirit, no? Ang sabi dito sa Acts
5:32. Sabi dito, no? Tignan natin sa magandang balita. Sabi dito, saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na pinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. So, ibig sabihin, no? Isa sa mga sign na nasa iyo yung Holy Spirit is pagka ikaw ay sumusunod sa Kanya. Ikaw ay sumusunod sa Kanyang kahatulan. Ikaw ay sumusunod sa Kanyang mga utos. No? Nabasa natin yun sa Ezekiel kanina. Balikan nyo na lang po, no? Ibubuhos ko, ibibigay ko ang aking espiritu sa iyo upang palalakarin kita, no, sa aking mga kahatulan, sa aking mga palatuntunan, at sa aking mga kautusan. Paano naman natin marireceive yung Holy Spirit? Sa renewed covenant, ganito yung sinasabi kung paano natin marireceive yung Holy Spirit. Sa Acts 2:38, ganito. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Yahushua Mashiach upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, ang isang way para ma-receive natin yung Holy Spirit is sa pamamagitan ng ating pagsisisi sa kasalanan at pagpapabautismo. So, lahat po ba tayo na bautismohan? No? Kung nais nyo pong mapagbautismo, makapagbautismo muli, no? Kung gusto nyo sa Hebrew, pwede ko kayong bautismohan sa Hebrew. Hebrew name, Yahushua Mashiach. Pero kung okay na sa inyo yung ganun, eh, wala naman akong ano doon, wala naman akong ah, hindi ko naman kayo i-judge doon, mga kapatid, no? Pero dito, na-receive ko kasi yung Holy Spirit, no? Sa pamamagitan ng pagbabautismo sa akin, sa pamamagitan ng pangalan ni Yahushua. Ano ba yung benefit natin, no, ng pagkaka-receive ng Holy Spirit? Ito kasi yung benefit ng ano eh, ng naka-receive tayo ng Holy Spirit. Merong mga gift yung Holy Spirit na na kapag nagpabautismo tayo at nagsisi sa kasalanan natin. Pagka nagpabautismo tayo at nagsisi sa kasalanan natin, marireceive natin. Sa unang Korinto 12:7-11, ganito ang sinasabi, no? Sabi dito, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu Santo. Nako, tignan nyo nga kung ano, kung may patunay sa inyo, mga kapatid, no? Sa atin. Ito daw yung isa sa mga patunay, no? Sabi dito, ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit iisang espiritu ang nagkakaloob dito. Ang espiritu ding yun ang nagkakaloob sa iba pang pananampalataya sa Diyos at sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa may mga sakit. No, sabi sabihin, yung iba may kakayahang magmensahe ng karunungan. Yung iba matatalino, no, nakakaroon ng katalinuhan. Yung iba naman ay may kakayahang magpagaling ng may mga sakit, no. So hindi naman kailangan lahat possess mo yan eh, mga kapatid. May mga iba na nagpapagaling pero hindi nagmemensahe. May mga iba naman nagmemensahe na hindi naman nakapagpapagaling, no? Kanya-kanyang ano kasi yan, gift, no? Sabi dito sa 10, may pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. At sa iba ay kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at alin ang hindi. Ang ano niyan, discernment, ang ibig sabihin niyan. Nadi-discern niya kung yung salita bang yung nagsasalita ba ay mula sa espiritu ng Diyos o hindi, no? For example, may kasama ka tapos feeling mo hindi kayo iisa ng espiritu, discernment tawag doon. Okay, no? Sabi dito,
may pinagkalooban ng kakayahang magsalita ng iba't ibang wika. At sa iba naman ay may mga magpapaliwanag ng mga wikang iyon. Sabihin, yung iba mayroong speaking of tongues. Yung tongues kasi sa sa pagkakaunawa ko, yun yung kakayahan nating magsalita ng iba't ibang klaseng wika. Siyempre, pag nagsalita ka ng ibang wika, dapat ine-interpret mo ngayon yung wikang yun, no? Pero merong ibang nagsasalita ng iba't ibang wika na hindi niya kayang i-interpret. Kaya meron ding iba pinagkalooban ng kakayahang mag-interpret nung salitang yun. For example, no, yung mga disciple, syempre mag-aano sila ah, pupunta sila sa iba't ibang lugar. So sa iba't ibang lugar, syempre, may iba't ibang klaseng wika. So paano sila makakapagpapahayag ng salita ng Diyos, no? Kung ibang wika yung hindi sila magkakaintindihan. Pero sa pamamagitan ng tongues, pagkakalooban sila ng salita ng kakayahang magsalita ng iba't ibang wika. Kaya kaya maituturo nila yung kapahayagan ng salita ng Diyos. Yun yung nangyari sa mga disciple, no? Kaya sila nung na-receive nila yung Holy Spirit nung Pentecost, nagsalita sila ng iba't ibang wika. Alright? Ngunit ang isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. So hindi lahat ng gift inaari natin, no? Kunyari, hindi ka marunong mag-tongues. Iniisip mo, wala na sa akin yung Holy Spirit. Hindi ko na-receive kasi hindi ako marunong mag-tongues, no? Baka ibang gift yung nasa iyo, kapatid, no? Ako hindi naman ako nakakapag-tongues, iba't ibang wika. May mga nasasabi akong ibang wika, no? Gaya ng Hebrew. Alright. Pero I believe yung tongues kasi, yung tuloy-tuloy, yung parang tuloy-tuloy ka nagsasalita ng Hebrew. Hindi naman ako ganun, kapatid, no? Kaya sa tingin ko, hindi ako kasama doon. Pero salamat sa Diyos, no? Dahil binigyan niya ako ng kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. And I believe, na-receive ko yun. Hindi naman kasi ako talaga, tawag doon, magaling magsalita, mga kapatid. Ako, nabubulol ako minsan talaga. Meron akong ganong, problema, no? Pero, hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas ng loob kaya ako nakapagsasalita sa inyo. Hindi ako nag-e-expect, no? Ayoko kasi ng rejection, sa totoo lang. Ayoko yung i-reject yung sinasabi ko, no? Pero dahil sa siguro binigyan tayo ng Diyos ng ganong gift through Holy Spirit na magpahayag ka lang, ang Espiritu ng Diyos yung magbabago ng buhay ng tao. And kung nais po ninyong makareceive ng mga ganyang gift at hindi kayo sure kung na-receive nyo na mga kapatid, magpabautismo po tayo. Yun lang po yung way, no, sa tingin ko na ma-assure kayo. Yan, no, mga kapatid, no. So, yung ibang mga regarding sa Matthew 28:19, sa susunod na lang po natin yung pag-usapan, mga kapatid. Kapag sure na tayo. Hindi ko kasi alam lahat, no. Inaamin ko po sa inyo. Ang mga sinasabi ko po sa inyo ay sinesearch ko din yan at inaaral ko din yan. Pinagbabangga-bangga ko yung mga kasulatan. At meron akong tinatawag na kinukuha ko talaga sa language nila. Kunyari, Greek. Titignan ko sa Greek kung ganun talaga yung nakasulat. O kaya dun sa Hebrew, titignan ko yung Hebrew kung tama ba yung pagkakasulat. No? Ganun lang po ako, no? Yung pinapahayag ko po sa inyo, mga kapatid, ay nasa biyaya yan ng Diyos sa atin, no? At wala naman po akong nare-receive na kung anong, dyan, tawag din, bayad, no? Tama na sa akin yung maunawaan po ninyo. Kasi nakamdaman ko yung kanina napanood ko yung yung ito bago ako matapos no. Napanood ko yung movie. Pinanood sa akin ng asawa ko yung kay Hosea. Sa susunod nga natin, pag-usapan natin yung si Hosea, mga kapatid, no. Yung heart ko na naiyak ako eh.
Grabe, grabe yung ano, grabe yung ginawa kay Hosea, 'no? At grabe yung pala din yung nararamdaman ng ating Diyos, 'no? Because of the lack of knowledge, napahamak ang kanyang bayan. Kaya yung tayo hangga't maaari, hanapin natin yung karunungan. Sabi nga dun sa kanila sa wisdom, no, na i-exalt natin yung wisdom. Hanapin natin, wag nating itapon. Kaya mga kapatid, yung conclusion natin, no, yun po yung ano, yung sa akin lang naman po. Ang Ama, yung Espiritong Holy Spirit na tinatawag ay mula yun sa Ama, mga kapatid. At ang Ama natin ay may anak. Kaya sa Revelation, no, kaya doon sa kaninang tanong, ano yung pangalan niya at pangalan ng kanyang anak. Kaya walang pangalan yung Holy Spirit, I believe, no, kasi sa Ama yun eh, mula yun sa Ama. At yung sa Revelation naman, kaya dalawa lang sila doon kasi nga ang Ama lamang at ang anak. Yun lang po yung sa akin, no. Kaya yun na po, purihin ng Diyos, no, at nawa kung pag-pray natin mamaya, no, tingnan natin yung mga verse ulit. Tapos hingi tayo ng karunungan sa Diyos kung ganun ba talaga. Ah, samahan tayong lahat ng Diyos sa ating pag-aaral, mga kapatid. Yun lamang po, papuri sa ating Diyos na buhay. Sige po kapatid, tuloy na po natin. Ako manalangin pa, Brother Gab. Hallelujah, praise God. Ano yan? Amen. Dumako na po tayo sa ating closing prayer na po ba? Nadadali sa atin ni Sister Berna. Yeah, sige, ako na lang kasi baka nag-ano si Gab, medyo na ano yung pagsasalita niya. Praise the Lord, hallelujah. Samahan niyo po ako mga kapatid sa wakas na panalangin sa gawain ng Panginoon sa gabing ito. Panginoon Diyos Yahuwah, amang kahanga-hanga, buhay at magpakilanman. Tunay nga po na ang iyong kapangyarihan ay hindi masusukat ng kahit sino paman, O God. At tunay nga po na ito po, Panginoon Diyos, ay nakapagpapabago ng buhay ng bawat isa. Ama, marami pong salamat sa katotohanang natanggap namin sa bagong turo na nalaman na naman po namin, O God, sa iyong mensahe. Na tunay nga po, Panginoon, na Panginoong Diyos ay pinakilala mo ang iyong espiritu sa amin. At tunay nga po na ito'y puspos ng kapangyarihan at kung sino ang iyong naisin na pagbigyan nito ay tunay nga po na nagkakaroon ng wisdom na nanggagaling po sa iyo. Maraming pong salamat, Ama. Dalangin po namin ang mensaheng ito ay tumimo sa aming mga puso, magbigay ng lakas at mapanghawakan po namin upang ang aming pong buhay espiritual ay at pananampalataya ay patuloy nga pong tumaas ang antas. Maraming pong salamat maging sa buhay ng na naghayag ng yung na ginamit mo na maghayag ng yung salita sa aming kalagitnaan sa buhay Gabriel ni Gabriel Mapa. Panginoon, dalangin ko nga po na patuloy mo nga po siyang lukuban ng iyong banal na espiritu, Amang Yahuwah, mula ulo hanggang talampakan. Patuloy mo po siyang gamitin upang maihayag ang iyong mga mensahe at bigyan mo po siya ng malakas na pangangatawan, anumang gawa o anumang mga sakit karamdaman ay patuloy po namin sinasalangsang sa kanyang katawan sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, ang aming pong Yahushua Messiah. Maraming pong salamat at we declare and decree Isaiah 53 verse 5 sa kanya po. And I believe, Lord, na patuloy ka pong kumikilos mightily sa kanya, maging sa kanyang buong sambahayan. Patnubayan mo po siya at kung ano man po mga pangangailangan nila,
ay ikaw po ang mag-provide. Maraming po salamat at kung ano man ang kalakasang nawala sa kanya sa paghahayag ng iyong mensahe, ay ibalik mo po sa kanya ng tenfolds. Maraming pong salamat maging sa buhay po ng bawat isa na narito sa Zoom at ganun din po sa mga nasa FB Live. Ang dalangin ko nga po ay patuloy nga po na kumilos ka mightily sa kanilang mga buhay at ang amin pong mga mensaheng natatanggap ay amin pong maingatan sa aming mga puso at ito po, Panginoon, ay sumibol at maging kalakasan po namin sa aming buhay. Maraming pong salamat at tunay nga pong dakila ka, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Yahushua. Amen, amen, and amen.